Samantala, initial assessment sa Friday protest at ang mga paghahanda ng Philippine National Police sa mga kilos protesta, aalamin natin kasama si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Office Chief ng PNP. Sir, magandang tanghali po. Ayan, habang inaayos natin ang linya kay General Tuanyo, maganda lang yung mga sinabi ni Asek Vigor tungkol sa additional security features nga na posibleng idagdag pa dun sa sa ating mga lisensya kasi nga ginagamit ito as obviously as identification kasi very nakakasabay na siguro talaga yung mga namemeke dahil nga very sophisticated na rin yung means of technology. So, nakakatakot at the same time, kaya rin naman masolusyonan nito ng government given the technology that our agencies will be acquiring as well. Tsaka interesting din na malaman natin ano pa kaya, no? At tsaka ilang security features yung pwede nilang idagdag doon sa ating mga lisensya. And sino na ang covered nito? Yung mga future na ba? Yung starting from what year? Kasi di ba 10 years ang validity ng license natin or ipapa-recall ba yung mga existing na rin? Yung kumbaga yung mga valid pa sa ngayon. Sige, abangan natin yan. Samantala, balikan natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Office Chief ng Philippine National Police. Sir, magandang tanghali po. Sir Joey, magandang tanghali po. Sir, ano po yung initial assessment ninyo tungkol sa lawak at dami ng lumahok sa mga rally o protesta ngayong araw? Yes, Sir Joey, nais po natin i-share sa ating mga kababayan na so far peaceful naman po. Katulad ng inaasahan natin, mga nagaganap po na kilos protesta. Nagsimula Sir Joey, magmula po kahapon hanggang ngayong umaga. Kaya ka naman po ang mga namomonitor natin na rally po. Sir, ano naman po ang naging resulta ng mga command conference na isinagawa kasama ang DILG, hindi lamang para sa Black Friday protest, kundi pati na rin po sa protest preparation sa kabuuan? Opo, kasama po yung kautusan po ng ating mahal na SILG, PNP, na si Sir John D. Cremulya. Sinabi niya po na ang inyong kapulisan po ay magiging present sa lahat ng lugar na may kilos protesta at magiging mapagpasensya po at i-employ ang maximum tolerance. Sabi po rin sa LG, dinagdag niya na dapat po na respetuhin natin ang sentimento ng ating po mga kababayan. Ayan, nabanggit nyo, General Tuanyo, yung maximum tolerance. Pero paano po kung magkagirian po halimbawa yung mga nag-rally pati mga pulis? Ano po yung mga protocol na pwede nyo pang ipatupad para hindi mauwi po sa gulo o karahasan yung kilos protesta? Yes, Sir Joey, malinaw naman po ang batas ng bansa bilang 880 na kung saan nandun po yung definition po ng maximum tolerance. Wala naman po siyang fast and hard rule, Sir Joey, tungkol sa yung maximum tolerance. Pero kaugnay po ng maximum tolerance, ang pinapatupad po ng Philippine National Police ay po yung force continuum na tinatawag. Ito po ay nasa discretion na po ng ating mga personnel po sa baba na ang ibibigay lamang po nila na kasagutan sa mga bawat takbang na possibility virus ng ating mga kababayan ay yung reasonableness ng kanila pong counter-actions po. Sir, sakali naman po na magkaroon ng kaguluhan o karahasan, meron po ba kayong nakahandang rapid response teams? Opo, ma'am. Meron tayong reactionary standby support force na maabot po na 2,500. Yan po ay iba pa po doon sa mga actual deployment natin na 950. Nandun po sa mga lugar na may kaganapan po na paggaganapan po ng mga protest rally, ma'am. I'm sure, sir, nakikipag-ugnayan din kayo doon sa mga organizer ng mga pagkilos na ito. Kamusta po yung kanilang reception kapag nag-reach out kayo sa kanila at cooperative naman po ba sila? Yes, Sir Joey, ang Philippine National Police, lalo na po ang NCRPO, ay sanay na sanay po sa mga ganitong kilos protesta. Kaya po alam na po nila yung kanilang mga SOP po kung paano ang coordination sa ating mga local government units. Kasama po dyan, sir, yung sa MMDA para sa traffic at siguraduhin na ang lahat po ng mga requisitos para makapagsagawa ng isang peaceful assembly ay naaayon po sa batas.
Sir, batay po sa inyong assessment, nakikita ba ng PNP ang posibilidad na mangyari sa Pilipinas? Yun pong kaguluhan nangyayari sa mga kilos protesta katulad po sa Indonesia at sa Nepal. Ma'am, nanggaling na rin po sa ating mahal na SID, Sir John Vic Limulia, na hindi po kultura ng Pilipino ang mga bagay na nangyari po sa Indonesia at sa Nepal. Ginagarantiyahan po ng Philippine National Police ang ating pong mga babayan ay isisecure po ng PNP ang lahat po ng mga realista. Sapagkat sabi po natin, nire-respeto po ng Philippine National Police ang freedom of expression, lalo na po kung ito ay authorized at peaceful assembly, ma'am. Mhm. Sir, kung sakali, yun din po, kung sakali pong magkaroon ng gulo, may nakahanda po bang contingency plans para sa crowd management at seguridad? Siguro without having to disclose too much in terms of yung mga kahandaan at pre-positioning po ng ating mga kawani, handa naman po ba ang lahat? Opo, handang-handa po ang ating Philippine National Police, yung ating pong crowd management team. Dito po, nais po nating linawin na ang ating pong mga crowd management team ay para po tiyakin na proteksyonan yung ating pong magrarally. Sir, meron po bang malinaw na panuntunan kung paano kikilos ang PNP sakaling lumampas o lumabag ang mga nagrarally po sa itinakdang permit? At nabanggit din po natin na bagamat sinasabi po natin, ma'am, na nire-respeto natin ang authorized peaceful assembly. Kasi sabi po ng Philippine National Police, hindi kaya at hinihiling sa mga magrarally na sundin po ang mga ira na batas kaugnay po ng pagkakandak ng mga protest rally. Hindi po hayaan ng Philippine National Police na sa harapan po nila ay magkakaroon ng violations of law. Kanina po sa pambungad natin, General, nabanggit nyo na generally peaceful po yung mga kilos protesta ngayon, pati yung kahapon. So ano po yung mga nagiging basihan para masabi po natin na naging mapayapa o matagumpay yung kilos protesta, pati na rin po yung operasyon ng PNP in this regard? At paano po tinitiyak ng PNP na hindi maapektuhan yung, sabihin natin yung traffic, pati yung public safety, lalo't papunta o patungo na po tayo sa weekend? Apo, Sir Joey, ang maganda po dyan kasi yung mga magrarally po natin, ang unang indicator po natin, sila po ay mga nag-secure po ng mga permit sa mga respective local government units kung saan para sila po ay payagan. Ito ay magandang indikasyon na sila po ay sumusunod sa batas at susunod ng batas pagpatupad po ng kanilang mga kilos protesta. At sa pagpatupad po ng kilos protesta, nandun po ang mga kapulisan. Magiging present po sila at magiging patient at i-employ po ang maximum tolerance. At re-respetuhin din po, kaugnay ng utusan ng ating SILG, yung re-respetuhin po yung kanilang mga sentimento kung bakit sila nandoon sa mga kilos protesta. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin ngayon. Nais po natin bagitin sa ating mga kababayan ang inyong Philippine National Police na makikita niyo po sa mga protest rally situations ay upang bigyan ng proteksyon ang ating mga kababayan at pati mismo mga participants po ng rally. Tayo po ay nandito para bigyan ng proteksyon ang lahat po ng sektor ng society at nire-respeto natin ang kanilang mga hinaing kung bakit sila ay mga nasa kilos protesta po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Office Chief ng Philippine National Police. Thank you, sir.